Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Happy anniversary. I praise and thank God kasi binigyan ako ni Lord ng pagkakataon na ibahagi sa inyo kung gaano kabuti si Lord sa buhay ko. Naiyak na ako. God is really so good. Kung babalik-tinawin ko lahat ng mga pinagdaanan ko, grabe yung blessings na ginawa ni Lord sa buhay ko. Sobrang buti ni Lord, even though na hindi man ako ganun ka-faithful sa Kanya, sumasablay man ako, that God remain faithful in my life. Gusto ko lang i-share yung ginawang kabutihan ni Lord noon nung pinanganak ko si Sandria. At that time na ipinanganak ko si Sandria, kasagsagan yun ng COVID. At nung time na yun, nung ibabanganak ko si Sandria, hindi pwede yung may kasama. So, kahit yung asawa ko noon, hindi siya pwede na kasama ko sa delivery room. But I praise and thank God because God answered all my prayers. At sa tulong din ng prayers ni Pastor, na naalala ko yung sabi ni Pastor noon na the Lord, sabi niya, na hindi siya makaramdam ng sakit, na hindi siya mahirapan. Sabi niya, God is really good kasi nga, nung pipapangalan ko sa Sandria, hindi talaga ako nag-labor, hindi ako nakaramdam ng pain. So, ngayon, in-checkan nila ako ng induced labor para mag-labor ako. So, sabi ko, Lord, kailangan ko naman ngayon na sumakit yung tiyan ko, sabi ko. Sabi ko. So, siguro mga almost 2 hours, naghintay ako 5 o'clock or 6 o'clock, dumating kami sa hospital ng asawa ko ng umaga. Hanggang 9 o'clock ako nanganak kasi hinihintay ko na maghilab yung tiyan ko na mag-labor ako. God is so good kasi andun lagi si Pastor, nag-intercede sa akin at ang Lifeway na nag-intercede sa akin that time. I praise and thank God because I know that God is with me at that time. Hindi ako nag-iisa. Andun yung peace sa puso ko at talagang makikita ko yung faithfulness si God because andun yung peace sa puso ko at grinant niya yung mababait ang mga nurse, mga midwife at saka doctor na nag-assist sa akin hanggang sa may deliver ko si Sandria na safe kaming dalawa. And then bonus pa noon kasi nga nung time na yon yung building namin is nagkaroon ng positive. Pag nag-positive doon na sa building mo is maka-quarantine ka. So God is so good kasi nung time na yon kami lang dalawa ni Sandria sa isang room. So feeling ko nasa private hospital ako noon kasi lahat ng need ko kailangan nilang dalhin kasi hindi ko kailangang lumabas. Ganon kabuti si Lord sa buhay ko. Hindi niya ako inuwalan kahit mag-isa man ako doon. And I praise and thank God kasi may sumunod na naman ulit na blessing. Buntis po ulit ako. Thank God for the blessing. At hindi po natatapos doon. And after that na nanganak ako, marami akong mga pagsubok na naranasan. At tulad din natin, talagang dumating sa buhay natin yung mga pagsubok para patatagin yung relationship natin, yung pananalig natin sa Panginoon. Naranasan ko yung dahil sa mahigit 1 taon din akong walang trabaho noon, naglulonging din ako na makapagbigay ng tithes ko, but I give my offering to the Lord. Na darating din yung time na makakapagbigay din ako ng tithes ko sa Lord. Nakaranas din ako ng pressure. Nakaranas din ako ng walang-wala. But then, God is so good kasi nung time na nag-apply ako, so nag-try na ako mag-apply sa work. Hindi rin ganun kadali. Nag-send ako ng mga resume ko sa
job site. So, para lang masabi na nag-a-apply ako, basta nag-apply na ako, nag-send ako noon. Hindi ko akalain na yung prime credit na na-applyan ko, yun pa yung unang nag-reply sa akin. So, sabi ko, ano ba yan? Ba't naman yung prime credit? Sabi ko. So, ano yung burden ko? Kasi alam ko sa sarili ko na taliwas yun. Because noon, meron kaming campaign dito sa Lifeway na anti-debt na iniaano namin na gusto namin makalaya ang mga OFW na huwag mangutang, kundi umasa sa ating Panginoon. So, andun yung burden ko na, Lord, pupunta ba ako dito? Pero sabi ng asawa ko, kailangan kong pumunta. Kung hindi, mabablacklist ako. So, pumunta ako doon. Pero tumawag muna ako kay pastor. Nag-ask uli ako ng advice at ang prayer kay pastor. So, napunta ako sa interview. Suddenly, kahit anong alibay na gawin ko, gusto talaga ako nung nag-interview sa akin. Sabi ko, no, gusto lang ako na i-distract ng kaaway para ano. Pero nanindigan ako na sabi ko, hindi ako mag-work sa ganito kasi taliwas siya. Kasi nagka-campaign ako ng anti-debt na gusto kong mapalaya ang lahat ng mga nananampalataya sa Panginoon na umasa lagi sa Panginoon. So, nung umuwi na ako, nalaman nila, isa kasi sa nagtatrabaho doon yung asawa ng bayaw ko, manager siya doon. Kakilala yung nag-interview sa akin. So, binigyan pa ako ng 2 days para mag-isip. Pero talagang sa isip ko talaga, maninindigan ako na merong inilaan si Lord sa akin na mas maganda. So, dumating pa sa time na nagalit sila sa akin dahil sabi nila, mapapakain ka ba ng religion mo na yan? Sabi nila sa akin. Inis ko lahat ng yun. Nag-pray ako. I take home all the promises of God that God has a better plan for me. At hindi ko akalain na sa pagbasa ko ng resume, hindi ko akalain that God is so good kasi every time na mapasok na ako ngayon sa trabaho, patuloy ako namamangha dahil sa international school ako nagtatrabaho na ngayon. Sa Christian International School, isa sa malaking school dito sa Hong Kong. Hindi ko akalain na yung dating katulong noon. Ngayon, isa na akong assistant ng isang teacher. I praise and thank God because wala akong may pagpamayabang. I am a high school graduate. But then, yung mga kasama ko, lahat mga professional, civil engineer, mga IT, mataas mga pinag-aralan nila. Lagi kong ipinagmamalaki yung grace na binigay ni Lord sa akin. Lagi kong ibinibahagi sa kanila yung kabutihan ni Lord na andito ako because of God's grace. It's not because of my strength and my knowledge. It's all about God's grace and faithfulness and goodness in my life. At ako'y nagpapasalamat din kasi nagagamit din po ako sa school na every mayroon kaming devotion. Isa rin po ako sa mga nagpapahayag ng kabutihan ni Lord sa amin. And then in every day na na-encounter ko yung mga bata, binabahagi ko din kung gaano kabuti si Lord sa mga bata. Isa rin kami, bilang assistant, hindi lamang para matutong mga bata na mag-aral kundi para magkaroon din sila ng relationship. Yun yung kagandahan lang ng sa school namin. Hindi lang para matuto ang mga bata, kundi para magkaroon din sila ng personal relationship with the Lord. At isa rin kami doon sa nagno-nurtures para sa mga bata upang makakilala rin sila. Hindi lang para magkaroon sila ng knowledge, but to have also a relationship with the Lord Jesus Christ. I praise and thank God sa, hindi ko talaga makalimutan yung preaching ni Pastor noon na sabi niya, noon,
Basta maalala ko noon, sabi pa ni Pastor sa akin, sino dito yung mga 20s to 40s, sabi niya, pinataas niya yung kamay. Tapos sabi niya, God has a better plan for you. Hindi lang pagiging katulong yung plano ni Lord sa inyo. Just keep hoping to the Lord. Yung mga sitwasyon nyo ngayon, yung katulong is stepping stone lang yan ni Lord. Kumbaga, ilagay kayo ni Lord in that position, hindi para maging katulong lang. You have the purpose. Yun ay para, kumbaga, buuin tayo, kumbaga, hubugin tayo. Kasi alam ko lahat tayo, meron tayong rough things eh. Meron tayong rough na pag-uugali. Meron tayong pride. Ang gusto ni Lord, minsan, kahit gaano kahirap yung trabaho natin, ang gusto ni Lord is yung i-appreciate natin. Give our best. Na, lagay natin sa isip natin na pag tuwing tayo nagtatrabaho, upang tayo hindi mapagod, para ma-inspire tayo. Kasi mas lang nakakapagod pag lagi tayo nagko-complain eh. Pag panay ang complain natin, nawawala yung blessing. But then if we appreciate what God is doing in our life, even pagod na pagod tayo, kahit ang dami nating mga trabaho, kasi naranasan ko din yan. Nung natutunan kong i-appreciate at pagkaroon ako ng kababaang loob na i-embrace ang lahat ng bagay, God is so good because hindi ka niya ipag-stay in that position. God will bring you out in that position na katulad din ng nararanasan ko sa mga panahon ngayon. And I praise and thank God, lahat ng mga biyayang natatanggap ko sa Lord ay sa Kanya lamang ang papuri. To God be all the glory.